Mahirap talaga for us, pero since andyan yung buong family na nag-support, mga family friends din na talagang tinuturing namin mga anghel sa buhay namin. He was the logical successor to FPJ as the king of action cinema. Responsable siya, lagi siya nandyan para sa'yo. Kung may problema, pwede mo siyang lapitan. Ano yun, magaling siya magbigay ng advice eh. Tsaka yung gusto ko yung pag natatawa siya or napapatawa mo. Kasi parang rewarding na pag napatawa mo siya kasi alam mo, totoong tawa. Isa siya sa pinakasumikat na action star noong dekada 80 hanggang 90. Pero ang makisig niyang katawan, tuluyang bumagsak nang magkaroon siya ng sakit na cancer. At tuluyan siyang binawian ng buhay. Ngayong hapon, sariwain natin ang tunay na buhay ng yumaong aktor na si Rudy Fernandez. Maangas at palaban pagdating sa mga action movies. Sa napakaraming papel na kanya nang nagampanan, masasabing malaki talaga ang naiambag niya sa pelikulang Pilipino. Dayong! Talon! Kasama kita! 7 taon makalipas ang kanyang pagpanaw, kilalanin natin ang nag-iisang si Rudy the Boy Fernandez. Oo na, bukoy nalulungkot. I'm sure magiging pa rin tayo. Sa mahigit 3 dekada niya sa showbiz, alam niyo bang umabot sa 123 ang nagawang pelikula ni Rudy Fernandez? Pero nagsimula rin pala siya sa pagiging supporting actor, gaya sa pelikulang Luksang Tagumpay noong 1956 at Emily noong 1960 na idinirect mismo ng kanyang ama na si Gregorio Fernandez. Una raw nakitaan si The Boy ng potensyal na maging action star sa pelikulang Bitayin si Baby Ama noong 1976. Nung ginawa niyang Baby Ama, doon biglang nakita yung abilidad niya na pwede siyang maging action star. So he started there. Mula noon, sunod-sunod na ang mga naging proyekto ni The Boy, gaya ng pelikulang Batigas, Pasukin si Waway noong 1984 at Operation Get Victor Corpus noong 1988 na kapwa nagbigay sa kanya ng Best Actor Award. Ano ba? Ba't ka ba sunod ng sunod? Di ba pinatunayan ko na? Sa pelikulang Idol noong 1984, nakasama ni The Boy ang nooy bata pa lang na si Jackie Dreyfus. Kabadong-kabado dahil si The Boy ang kasama ko sa pelikula. Tsaka hindi siya parang pelikula na hindi naman kami nagtatagpo sa eksena. Kami talaga magkasama sa eksena. Idol, give me 5. He made it a point talaga na to make me very, very comfortable. Na hindi ako masyadong kabahan sa set. At palabiro siya eh. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan ni The Boy ang Markang Bungo noong 1992, Iligpit si Bobby Ortega, Markang Bungo 2 noong 1995, at marami pang iba. Kilala siya ng marami bilang isang dekalibreng action star. Pero sino nga ba si The Boy sa tunay na buhay? Lumaki sa Lubao, Pampanga si Rodolfo Rudy Fernandez. Anak siya ng direktor na si Gregorio Fernandez at ng ina niyang si Pilar Padilla Fernandez. Bagamat tila nasa puso nila ang pagpasok sa showbiz, ang pangarap daw talaga noon ni The Boy ang maging isang piloto. Sa huli, hindi man ito natupad ni The Boy, naging isa naman siya sa mga pinakasumikat na action star noon. Dahil dito, brusko at palaban ang madalas na tingin sa kanya ng publiko. Pero ayon mismo sa kanyang naulilang asawa na si Lorna Tolentino, kabaligtaran daw ito ni The Boy sa tunay na buhay. Basically, talagang mas soft siya. Actually, niloloko nga siya. Mas dramatic actor ka pa kesa sa akin. Kasi magkukwento lang ako ng malungkot dyan. Mamaya, pagtingin ko sa kanya, umiiyak na siya eh. Sabi ko, sorry. Ganyan ako. Kasi madali siyang maapektuhan sa mga kwento ko. Kwento pa ni Lorna, ang isang bagay din daw na hindi alam ng marami na 7 taong gulang pa lang daw siya nang una niyang nakilala si Rudy. Nung mga 7 years old ako, nakita ko siya sa LBN. And then, I was with my tita, si Tita Shoni. And then, lumapit siya, sabi niya, alagaan mo maigi itong batang ito ha, papakasalan ko yung paglaki niya. So, doon na. Sa loob
loob ng 25 taong pagiging mag-asawa, labis na pagmamahal daw ang ipinakita ni The Boy kay Lorna. Hindi siya nakakalimot magbigay ng mga gifts na talagang magugulat ka. Tapos mahilig din siya magsulat ng mga notes na luckily sometimes pagka binuksan ko yung isang gamit ko, uy, nandun yung mayroon siyang note for me. Kahit na during 90s pa, 20, itong hanggang itong huli, meron ako nakikita unti-unti. Si The Boy, hindi lang daw mapagmahal na asawa, kundi maging sa kanyang mga anak. Yung kung may mas word pa na mas okay sa the best, yun siguro. Pero siyempre, responsable siya. Lagi siya nandyan para sa'yo. Kung may problema, pwede mo siyang lapitan. Ano yun, magaling siya magbigay ng advice eh. Tsaka yung gusto ko yung pag natatawa siya or napapatawan mo. Kasi parang rewarding na pag napatawa mo siya kasi alam mo, totoong tawa. Sa aming pagbabalik, ang Australianong producer at director na si Andrew Leavold kasalukuyan din gumagawa ng dokumentaryo tungkol sa yumaong aktor. He cataloged everything. His luggage, his clothes, his own movies, his press clippings. In fact, his family said that in a previous life, he was a librarian.